Hello. Hi. Hi. Hello. Yun na. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, mapalag tayo dahil kahit na sabi nga ang ulan ay ang parte ng kasagatalan, pero niloob ng Diyos na makarating tayo sa puso ko. Ngayon po, meron tayong sitas ngayon. Ang una ay po sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo, sa Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang sa 9. Ang sabi po ay ganito: Nang magkagayoy, nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Parisiyo at ang mga Eskriba na nagsisipagsabi, bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda, sapagkat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay. Kaya po kung naralin natin, bakit binabalik muli yung sitas nito? Kaya po, yung sitwasyon dito sa sinulat ni Apostol San Mateo, yung mga Parisiyo at mga Eskriba, galing pa sila sa Jerusalem. Kumbaga, ang purpose lang nila, hindi para makinig sa Ebanghelyo o ipinangangaral ng ating dakilang Panginoon na ang kaharian ng Diyos ay ipinangangaral niya, ipinapahayag niya para ang lahat ng tao ay pagharian ng Diyos. Kundi para punain yung mga ginagawa ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Ito po kasi ang purpose ng mga Parisiyo. Hindi sila yung gusto nilang makinig lang, maupo yan, makinig, sinasabi ng ating dakilang Panginoon, kundi kung ano yung napapansin nila, kung ano yung napupuna nila, o nakikita nila na mga diferensya, doon po sila nakapokus. Ibig sabihin, wala talaga sa kanilang loob na kaya pala sila lumapit sa ating dakilang Panginoon para magsisunod o magsisuko o makinig sa sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Parang lumalabas tuloy yung mga Parisiyo at mga Eskriba, nagmamalaki, nagmamataasan at tingin nila sa kanilang sarili perfect, samantalang yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon ay na hindi na nakikita, nagsisusunod sa saling-saling sabi ng matatanda, ay ipinalalagay nilang mga suwain o mga masasama. Ganun po ang mga Parisiyo. Pero aralin muna natin, ano ba ang mga Parisiyo? Ang mga Parisiyo ay kilala sa tinatawag na tagapagtanggol ng mga kautusan. Kumbaga, nag-aral sila para kapisaduhin yung mga kautusan ni Moises. Sila yung defender of the law. Sa atin, ang tawag yan sa atin, abogado o kaya mga huwes. Sila po ang may karapatan niya na i-depensa kung ano yung nasa batas. Sa atin, yung kumbaga dito sa Pilipinas, ang tungkulin ng huwes, i-depensa ang tinatawag na konstitusyon. Ngayon po, wala pong pinag-iba yung mga Parisiyo sa mga huwis ngayon na sila'y nagdidepensa din. Pero ang pagkakaiba lang ng mga Parisiyo, dahil yung mga kautusan na kanilang idinidepensa, hindi sila kasali sa pagsunod. Kumbaga nasa ibabaw sila ng mga kautusan. Sabi nga nung isang mayor noon, nobody is above the law. Pero yung mga Parisiyo nasa ibabaw ng batas. Kaya ang ginagawa nila, kapag yung batas na ipinapasunod, hindi nasusunod, lalong-lalo na ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon, kapag may napuna sila, sila po ay kanilang tutuyain.
o kaya pagsasabihan na masama yan, hindi mabuti yan, ayon sa salit-salit sabi ng mga matatanda. Pero ang tanong, bakit hindi yung pinansin ng ating dakilang Panginoon yung mga ginagawa ng kanyang mga alagad? Bakit hinahayaan niya na ang kanyang mga alagad ay magpatuloy sa kanilang ginagawa na kumain na hindi maghugas ng mga kamay? Anong pinapunta-purpose ko dito? Sabi dito ng ating dakilang man, at siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa iyong salit-saling sabi? Na kumbaga, ang nangyayari po kasi, yung utos ng Diyos na mga itinuturo na dapat sana ituro ng mga eskribas at mga parisiyo para sa mga tao, sinasamahan nila ng salit-saling sabi ng mga matatanda o yung tinatawag sa atin na mas kilala sa sinasabing mga kasabihan. Ganun po ang ginagawa. Itinakarga nila doon sa mga kautusan. Kaya kung aralin natin, mula pa nung una, ang kumain na hindi maghugas ng mga kamay ay hindi po karuman-duman sa harapan ng ating dakilang Panginoong Diyos. Dahil po, kumbaga, ang mga bagay na ipinapasok o kinakain natin, maging tubig man yan, inumin o pagkain man yan, na ipapasok natin sa ating bibig, kung sino lang naman ang nagsubo, siya rin lang naman ang mamamatay, hindi naman mahahawa yung iba. Kaya po, hinahayaan lang ng ating dakilang Panginoon. Kaso, ang nangyari, pakialamero yung mga parisiyo. Na kumbaga, nangihimasok sila sa buhay ng may buhay dahil lamang sa mga kasabihan na gusto nila yung kasabihan ang dapat na mas manaig. Pero ikinarga lang pala yun sa mga kautusan. Pero lumayo na po sa pinaka-original ng mga kautusan. Kaya ang nangyari, ipinipilit nilang ipasok yung mga kasabihan na babaliwala na yung mga utos ng Diyos. Kaya po ang ating dakilang Panginoon, sinabihan sila na bakit naman kayong nagsisilabag sa utos ng Diyos? Totoo po, nalalabag mo nila. Dahil yung karapatan ng mga tao na dapat irespeto nila, igalang, ituring na kapatid o kapwa, hindi po nararamdaman ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Ni kahit pa ng ating dakilang Panginoon. Kaya ang nangyayari po, yung mga diferensya, yung mga puna, yung mga mali na ginagawa, doon lang sila nakapokus. Pero yung mga mabubuting gawa, hindi po yun napapansin. Sa totoo lang po, sa panahon ngayon, napakaraming mga iskriba, mga parisiyo. Na walang iba, inaatupag yung buhay ng may buhay. Halimbawa, sa magkakapitbahay na lang, ang isang pamilya, meron din pamamaraan kung paano mabuhay. Ganun din ng ibang pamilya, pero pagkaminsan, kapag naguumpukan, nagsisiraan na ng puri, ng dangal, kumbaga nililibak na, tinutuya na. Hindi ba ganyan din ang mga ugali ng mga tao ngayon? Katulad din ng mga iskriba na nahawa na rin ang mga Pilipino sa mga ugali ngayon na walang iba. Tingnan, punain ang mga o mga diferensya o mga ginagawa ng ating mga kapwa. Na dapat sana sa halip na sundin ang kalooban ng Diyos na ibigin sila, pahalagahan sila, ipanalangin sila, hindi po nila maramdaman kundi araw-araw nililibat, sinisiraan ng puri, minsan dinadaan pa sa social media at kung ano-ano pang mga bagay para lamang makapanglibak sa kapwa. Parang tuwang-tuwa pa sila sa kanilang mga pinaggagawa. Tama ba yun? Pero sa harapan ng ating dakilang Panginoon, hindi po matuwid yun. Dahil sabi nga, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Ibig sabihin, yung pagmamahal na ipinapakita natin sa ating sarili, na inaalagaan natin, pinapakain, pinapainom, pinapaliguan, at kung ano-ano pa dapat maramdaman din yan ng ating kapwa. Ito tulad natin ng pagtrato sa ating sarili, yung pagtrato natin sa ating kapwa. Ngayon sabi dito, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Totoo po,
Ito po yung unang utos na may pangako. Ang pangako para humaba ang buhay at mapabuti dito sa ibabaw ng lupa. At ang manungayaw sa ama at ina ay mamatay ng walang pagsala. Ibig sabihin, yung hindi magrespeto o magalang sa magulang o ama at ina ay may kaparusahan siyang kamatayan. Kung baga wala nang ano pang argumento. Kapag nilapastangan ang magulang dahil ang pinakaunang utos ng Diyos sa mga tao, igalang mo ang iyong ama at ina. Ibig sabihin, pag nawala yung kagalang, ang hatol sa anak, kamatayan. Ito po yun. Kung ngayon ang sabi nila, dapat sinasabi ninyo, sino mang magsabi sa kanyang ina o sa kanyang ama o sa kanyang yaong mangyayari pag tinabangin mo sa akin ay hain ko na sa iyo. Parang lumalabas tuloy, sinusumbatan pa yung magulang. Kumbaga, halimbawa, ako'y napagtapos mo ng pag-aaral at nagpagtrabaho. Ang pakikinabangin mo sa akin, ibibigay ko na lang sa Diyos. Parang ganun lumalabas. Hindi baga, nawala yung pagmamahal. Yung malasakit na kung titingnan natin kung ano po yung ginawa natin sa ating mga magulang, dadaan din ang panahon na magiging magulang din tayo, mararamdaman din natin yan sa ating mga anak. Bumabalik po yan. Ano bang sabi dito? Ay hindi niya igagalang ang kanyang ama at niwawalan ninyong kabuluhan ng salita ng dahil sa inyong salit-taling sabi. Kaya po, dahil doon sa pagdadivert, nababago po yung aral na mula sa Diyos. Nasalit na yung paggalang sa magulang o sa ama at ina ang dapat na ginagawa ng anak. Ang nangyayari po niyan, sinusumbatan pa minsan ang magulang. Mapalag na tayo dito sa Pilipinas. Bakit po? Kasi hindi kagaya sa ibang bansa na kapag ang isang bata nagdalaga o nagbinata kapag umawot sa 18 anyos, hiwalay na sa magulang. Dito, kahit kumanda na, kahit nagpamilya niya, nandiyan pa rin sa magulang. Kumbaga pasanta-santa. Pero may maliit na nga po doon. Dahil sabi nga ng ating dakilang Panginoon, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Ibig sabihin, hihiwalay ka doon sa pamilya na kinalakihan mo o tinuturing mong magulang. At makikisama siya sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Kaya nga po ang nangyayari ngayon, may mga pamilya na ang pagkaminsan, sinususunod na lahat ng magulang ang pagkabuhay pati sa kanyang apo. Na ang nangyayari, nasusunod yung saling-saling sabi ng mga matatanda. Ganun na naman ang nangyayari. Ang pagkaminsan naman, mayroon naman mga anak na nagkapamilya niya, ang turing naman sa magulang kapag halimbawa, tinuptok na nga ng magulang dahil walang matirhan, doon na tumira sa magulang, doon na nagkapamilya, nagkaanak, pagkatapos kayo, parang itinataboy pa yung magulang. Marami po tayong nababalitaan ng ganyan. Dapat hindi po yan nangyayari, sapagkat hindi po yan kalooban ng Diyos. Dapat po, ang paggalang sa magulang ay hindi lang po at upo, kundi respeto kung ano yung ipinapasya ng magulang, kay mali man yan o tama, magulang at magulang pa rin yan. Kaya po dapat irespeto dahil, kumbaga, hindi naman masasabing perfect ang magulang. Dahil pagkami sa may mga magulang na lalong na dumating na sa panahon na magkalimutin na, o kaya nagiging ulyalin na, may mga sinasabi yan na minsan hindi naman talaga pinag-iisipan. Kaya dapat kung inuunawa na lang, respeto pa rin ang kalalabasan niya. Sabi pa dito, kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaya, na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa atin. Kaya po, ang mga tao na katulad ng eskribas at parisiyo na mahilig magpuna ng mga diferensya, na pagkaminsan kung titingnan natin, ano po ba ang mga ugali ng mga parisiyo? Plastic, hindi po totoong mga tao. Yung ba yung mga tao na kapag harap, mabuti ka sa kanya, kapag talikod, traidor.
ang tawag doon, plastic. Kaya dapat po, maging totoo lang tayo sa ating kapwa. Bakit po? May hula sa mga mapagpaibabaw. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Totoo po. Araw-araw tayo nananalangin, nagpupuri sa Diyos, pero hindi naman nararamdaman sa buong pagkatao yung presensya ng Diyos, ni sa puso man, dahil wala nang pagmamahal sa kapwa. Kasi kung pinangungunahan ng Diyos ang ating puso, ang gagawin natin, respeto pa rin sa kapwa. Pagmamahal sa kapwa, pagpapahalaga sa kapwa. Pero kung halimbawa, kapag kaharap lang tayo nagpapakita ng kagandahang ugali o pakikitungo, pagtalikod, iba naman yung sinasabi, ibig sabihin, wala tayong pinag-iba sa mga mapagpaibabaw ng mga eskriba at mga parisiyo. Na ang mga parisiyo, sinusunod nila yung mga kautosan mula kay Moises na galing din sa Diyos. Iginagalang ako ng kanilang mga labi, pero yung puso malayo sa akin. Dahil po, kumbaga, walang tuwang sa kanilang puso ang ating dakilang Panginoon na manahan dyan para lamang ituring ang pagmamahal sa kapwa. Kaya ang nangyayari po, malayong-malayo sila sa Diyos. Kaya po, taimbabaw lamang ang kanilang mga ginagawa. Ano pa sabi dito? Tatapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinag-aaral ang mga utos ng mga tao. Kaya po yung mga minana natin, mga sabi-sabi, mga mula sa salit-sabi ng mga matatanda, nariyan na yung mga pamahiin, mga kasabihan, na pagkaminsan, dapat po nakahiwala yung doon sa aral ng Diyos. Ngayon, hindi na mahirap dahil meron na tayong batayan. Ngayon, kung ang sinasabi ng ating kapwa, galing yan sa Diyos, dapat nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon, kung sumasalangat sa banal na kasulatan, ibig sabihin, yan ay gawa-gawa lamang. Hindi mula sa Diyos, hindi mula sa ating dakilang Panginoon na sinabi niya na isinulat ng mga alagad na pinatutunayan ng mga ang Espiritu Santo na ipinapahayag ng bibig ng mga mangangaral at ganun din ng mga tagasunod ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Kaya po, hindi na po madadaya ang tao ngayon. Kapag sinabi, ipinangaral na ganito, na ganyan, dapat nasusulat sa banal na kasulatan para malaman natin kung yun ay original na galing sa utos ng Diyos o iyan ay mula sa saling-sabi ng mga matatanda. Ngayon po, dahil tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa Kapitulo 6, versikulo 11 hanggang 21. Ngayon po, alamin muna natin, ano ba ang pinakarelasyon ni San Pablo kay Timoteo? Si San Pablo po, kung tawagin ng Diyos, sa pamamagitan nung siya'y lumakad papuntang Tarso, pagkadala-dala ang kasulatan na ang sino mang sumambit sa pangalan ng ating dakilang Panginoon ay kanyang ipapapatay. Kumbaga may katibayan. Pero habang nasa daan, nagdingning yung sabay tapat ni Apostol Pablo at napasubasog yung kanyang kabayo at siya'y nalaglag. At may tinig siyang narinig, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusin? Ang sagot ni Saulo, sino ka baga, Panginoon? Ang sabi ng boses na narinig ni Saulo, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Mahirap ang lumakad sa isang lugar na isang matulis. Kumbaga, dito po, si Apostol Pablo o Saulo, nagulat po siya at hindi siya nakakita. Kaya po, merong sinuko ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na si Ananias na ipatong ang kamay ni Saulo para magpanauli ang kanyang paningin. Pero kahit si Ananias, takot si Saulo dahil alam niya si Saulo. Pagamat hindi siya direkta ang pumapatay ng tao, kundi meron siyang karapatan na magsuko o mag-utos
para patayin ang tao na sumasambit sa pangalan ng dakilang Panginoon. Kaya si Ananias, takot din siyang lumapit. Pero, nung sinabi ng Espiritu Santo kay Ananias na siya'y sisidlang hirang sa akin, naroon siya sa bahay na nanalangin. Kaya po, hindi na nagdalawang isip pa si Ananias, kundi hinanap niya yung si Saulo at itinapon niya ang kanyang kamay. At parang may taliskis na lumabas sa ibabaw ng kanyang mga mata. At nakakita na muli si Saulo. At kinabukasan, nagsasalita na ng Ebanghelyo ngayon si Pablo na dating Saulo. Kaya po, sa pananaran ni Apostol Pablo, marami po siya nakumbinsi. Marami siyang mga naging tagasunod o naging tapat na nakapaligid ng kalakong sa kanya. Nandiyan si Bernabe, si Timoteo, si Tito, si Aristarco, si Apolos, nandiyan din si Pilimon, at napakarami pang mga sumunod kay Saulo. Na dito po, kasama niya rin dito si Timoteo. Si Timoteo, medyo bata pa sa kalagayan. Kaya nga po, nasa pag-aaruga pa ni Apostol Pablo para hindi magkamali. Ngayon po, dito sa bagay na ito yung pangaral ngayon o sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Basahin natin. Ngayon, ipalagay natin tayo si Timoteo. Sabi ito, datapwat ikaw o tao ay tumakas ka sa mga bagay na ito. Ano po ang dapat natin takasan? Sabi sa Diyos, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Totoo po, ang salapi, kailangan po natin. Kinakailangan lang na yung salapi ay nasa sistema. Hindi naman pwedeng humigit yung pagtingin natin sa salapi sa Diyos. Sapagkat sabi, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa mga kayamanan. Kumbaga dapat may pagkakataon na nakapokus ka sa negosyo, may pagkakataon naman para sa Diyos. Kaya nga, di ba may nagtanong sa ating dakilang Panginoon, marapat ba kaming bumuwis kay Cesar o hindi? Ang sagot, ibigay ninyo ang kay Cesar, at ibigay ninyo ang sa Diyos. Ibig sabihin, kung yung kay Cesar o yung sa batas, obligado ang mga tao na magbigay ng buwis, ibig sabihin, ibigay ninyo yung para sa gobyerno. At yung abonoy naman, kung ikapo o kung ano pa man na para sa Diyos, ibigay naman natin ang hiwalay ang sa Diyos. Ibig sabihin, huwag natin pagsamahin. Kung anong computation doon sa, halimbawa, 12% yung buwis, pati dito, ganun din, maging 12%. Hindi po. Kasi ang sabi ng ating dakilang Panginoon, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan. Marami pong mga sikta na ginagamit yung dahil sa kailangan. Kailangan ika nga ng haligi, magbigay ka ng 2,000. Lalo-lalo na yung malalaki. Tinuturo lang, 1 million sa'yo, mga ganon. Pero po, hindi dapat yan ipinapatupad. Sabi nga, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya. Halimbawa, maluwag sa loob, sa kanyang puso, magbibigay siya ng malaki o maliit man. Kung halimbawa, wala naman palang madudukot, basta ang mahalaga, yung galing dito sa puso. Bukal sa kalooban. Yun po ang kinakailangan. Ngayon po, pagdating dito sa salapi, kinakailangan na mamanage lang. Dahil kailangan din na hindi ka makakarating sa isang lugar kung wala kang tamasahe. Kung maglakad ka naman, mapapagod ka. Siyempre, imamanage lang natin. Pero dapat, nasa tungtungan lang ng ating mga paa ang salapi. Dapat nasa taas natin ng Diyos. Hindi yung mabaliktad. Na yung Diyos ang nakatapatan natin na parang lumalabas
Oh, alam ko naman yung mga pinagsasabi ng mga taga-Panaran, ang mahalaga sa akin, kayamanan. Yun, nababaliktad po yun. Kaya dapat po, maging tungtungan lang natin. Tayo yung magmamanage, at tayo naman minamanage ngayon ng Diyos. Imamanage naman natin yung salapi. Dapat po ganun ang mangyari. Ngayon, paano tayo magkakatakas? Sabi dito, sumunod ka sa katwiran. Hanapin natin yung katwiran. Ang halimbawa na ibinigay ng ating dakilang Panginoon na naging buhay niya dito sa ibabaw ng sanglibutan ay isa pong halimbawa ng katwiran. Kaya po, para maging matuwid natin, hanapin natin yung daan na nilakaran ng ating dakilang Panginoon. Kaso po, ang tao takot. Bakit? Yun nga lang, may bitbit ka ng banal na kasulatan, tapos sabihin ng dati mong kainuman, parang napakabanal mo na ngayon, parang kinahihiya na yung Biblia. Kaya, kung ang ating dakilang Panginoon maraming naglibat, nagtuya, nanira, ng puri, o kung ano-ano pa man nagsalita sa kanya ng masama, pinagtiisa ng ating dakilang Panginoon. Kung tayo nakasunod sa kanya, dapat handa rin tayong magtiis. Dahil pagdadaanan din natin yan. Kung ang ating dakilang Panginoon, pinaratangan, nagpalayas ng demonyo sa pangalan ni Beelzebub, kung tayo nakasunod sa kanya, pararatangan din tayo. Hindi, sa demonyo yung mga ginagawa niya. Ibig sabihin, nakasunod tayo sa ating dakilang Panginoon. Dahil kinakailangan ganasin din natin kung ano ang inanas ng ating dakilang Panginoon. Kung siya'y tinuya, tutuyain din tayo. Kung siya'y nilibak, nilibakin din tayo. Ibig sabihin, tama yung daan na sinusundan natin. Pero ang problema, dapat hindi tayo madaig ng takot sapagkat yan po ang pinakakalaban natin. Nasa loob lang yan ng ating pagkatao. Yung naturalisa dahil nagmula tayo sa kawalan. Paunti-unti po yan nadidigilat na totoo hanggang pati yung takot na kinatatakot natin dapat mawala na po yan. Bakit po? Kasi po ang isang tao, kung tayo'y nakasunod sa ating dakilang Panginoon, na siya, alam niya ang magiging hangganan ng kanyang buhay, inihanda niya ang sarili sa kamatayan, dapat tayo, handa rin tayong mamatay. Kaso ang problema, ayaw natin mamatay. Pero kung kalooban ng Diyos, kahit ano pa ang mga disgrasya, sakuna na danasin natin kapag ikaw ay hahaba ang buhay, pagdadaanan mo lang yun. Pero po yun, dahil Diyos lang po ang nakakaalam. Ikaso nagkasakit lang, lumugo yung tiyan. Ang sabi ng doktor, 6 months na lang ang iyong buhay. Bakit sino ba siya para bilangin ang kumputin ang buhay mo na 6 na buwan na lang? Diyos ba siya? Na kaya niyang sukatin na ito na lang ang buhay natin, bakit Diyos? Kaya niya ba kwentahin ang buhay natin? Tao lang naman siya. Pero ano nangyari? Yung mga doktor na nagsabi na 6 months na lang ang buhay mo, nauna pang mamatay doon sa pasyente. Totoo mo yan. Ano sabi dito? Sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan. Ano yung kabanalan? Ang kabanalan ay ang paglilinis ng kalooban o paglili ng awan. Kapag malinis na at tinatawag na ang tawag ng banal. Kaya po, kung titignan natin, mahirap po ang magpakabanal. Pero, nahihirapan kasi dahil sa ego o pride, ayaw ibaba ang sarili na sabihin na lang, Diyos ko, patawad po kahit na napakahirap na hindi naranas na karamdaman, hindi pa rin naibaba ang sarili. Kaya po, yan po ang pinakakalaban natin yung pride o ego. Ano pa ang dapat dito? Sabi nito, sumunod ka sa pananampalataya. Anong pananampalataya na meron dapat tayo? Pinakailangan, sabi nga, pananampalataya ang pagminiwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Dapat po, yun yung pamantayan ng ating pamumuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Na hindi natin makita si Kristo, pero nananalig tayo sa Kanya. Hindi natin nakita ang Diyos, pero alam natin may Diyos. May sinasabing buhay na walang hanggan, pero nakahanda tayo na papunta doon. Dahil hindi natin yun alam o nakikita.
Yan ay isang bagay na uri ng tinatawag na pananampalataya. Mahirap po yan kasi paliwanag, kulang po ang oras natin. Ano ba sabi nito? Sa pag-ibig. Sa papaanong pag-ibig? Dapat, ang pag-ibig na yan, hindi lang yung sinasabi. Nararamdaman ng ating kapwa ang pagpapahalaga natin sa kanila. Ibig sabihin, yun na yung kabuuan ng mga kautusan. Ang ibigin natin, o tinatawag na pag-ibig sa kapwa, o una, pag-ibig sa Diyos, at ganoon din sa kapwa. Ano ba sabi dito? Kapag titiis, kahit anong mangyari ng mga problema dumarating sa ating buhay, handa tayong magtiis. Hinahabaan natin ang pasensya. Kumbaga, kung dadaan ka talaga, diyan sa bagay na yan, dapat matiisin ka. Bigyan ka ng haba, ng pag-iisip para mapagpasensyahan mo ang lahat ng bagay. Halimbawa, araw-araw kami nilibak na yung kapitbahay. Kung wala kang pagtitiis, re-respectan mo na siya. Pero kung dahil sa pagtitiis, kaya natin magtimpi at hindi mag-respond sa kanyang mga ginagawa. Ano pa kung sabi nito? Sa kaamuan. Kaamuan na dapat hindi tayo kaparehas din nito magkatulad rin naman sa pagtitiis. Magkaugnay. Dahil kung ano ang ginagawa natin, kung ginagawa ng kapwa sa atin, kapag hindi tayo nag-response, isa na yung parte ng kaamuan. Nagtitiis na tayo, naging maamo pa tayo sa ating kapwa. Yan po ang dapat gawin natin. Sabi nito, magkitagbaka ka ng mabuting pakikipagbaga ng pananampalataya. Kumbaga, kung yung pagdating sa pananampalataya, tinatalis tayo. Dapat lumaban tayo ng paka. Kaya kailangan yung pananampalatayang yan, dapat alam natin tama yung patibayan na doon natin ipinatong. Ipatong natin, sabi nga, ang isang taong nakikinig ng salita ng Diyos ay ginagawa ay magiging katulad siya sa ganito, na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng isang bato. Ibig sabihin, yung pakikinig pala ng salita ng Diyos at ina-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yun na po yung pinakakahulugan na naging matibay ang ating pinasasaligan ng ating mga pananampalataya. Dahil alam natin na mabuti yung pagsunod o pagganap ng mga aral o ibanghilyo na ipinapahayag sa atin. Kaya po dapat maging patas tayo. Sabi nito, manangan ka sa buhay na walang hanggan. Yan po yung pinakasamasam natin. Targetin po natin yan. Hindi yung mga insurance dito sa ibabaw ng lupa na ang matitinabang lang naman yung mga maiiwan. Pero ito kasing buhay na walang hanggan, insurance mismo ng tao na gumanap ng kabutihan dito sa ibabaw ng lupa. Pare-parehas tayo tatanggap nun. Ang problema, meron tumanggap ng buhay na walang hanggan sa inaharap, nandun naman sa pagduro sa impyerno. O kaya buhay na walang hanggan doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, kung dito nga, halimbawa umabot tayo ng 70 years old, nainip na tayo, paano pa tayo pagkakatiwalaan ng unlimited life o buhay na walang hanggan? O tinatawag na everlasting life. Isa buhay pa lang na 70 years old, nagsuko na, paano pa yung walang numero, unlimited? Kaya po, dapat po maging consistent lang tayo sa target na yan kung sa buhay na walang hanggan. Sabi nito, ulitin natin, mananang ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka. Kaya po, ang pangyayari ng salita ng Diyos, pamamatan po ng Diyos ng invitation niya sa atin. Ngayon, lahat tayo may nakatakdang buhay na walang hanggan. Pero, meron ipagagawa muna sa atin. Ito muna gagawin mo, manunguna ka dito sa grupo na ito, mangangaral ka ng ibanghilyo, tutulong ka sa may karamdaman, maging kagasulat ka dyan, o maging pangulo ka.
Lahat yan tungkulin muna. Titingnan muna ng Diyos kung tapat tayo sa ating mga ginagawa. Sabi dito, at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Dapat po manindigan tayo na makita ng aming kapwa na consistent ang ating pananalig sa Diyos, ang ating pagdahana doon sa buhay na walang hanggan. Dapat hindi po yan mabalik. Dapat tuloy-tuloy lang. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumubuhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus. Taratan ko sugatan na sumaksi ng mabuting pagkapahayag na tuparin mo ang utos ng walang dungi. Kumbaga, sa kabila ng sa paningin ng Diyos at ni Kristo, sa harapan ni Poncio Pilato, dapat tuparin natin ang utos. Pero ang nangyari, iba ang paningin sa Diyos. Iba naman si Kristo. Ano naman si Poncio Pilato? Si Poncio Pilato, naging daan lang po yan para yung hatol ng mga tao para itapon sa siya po ang magpapatibay. Dahil kung wala si Poncio Pilato, hindi mangyayari na ipako siya sa cross. Kaya may papel po dun si Poncio Pilato. Ngayon po, ang pagtupad sa utos, sabi nito dapat walang dungis. Dapat kung ano yung katapatan natin ng pagkakilala kay Kristo, dapat din po sa pagsunod. Sabi dito, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabi nga sa Bicol, huwag mayo in puli. Halimbawa, gumawa ka ng kabutihan, dapat hindi ka na sikitaan ng kamalian. Dapat po maging perfecto. Pero po, sa ngayon, hindi pa natin yan magagawa. Dahil, meron pa tayong mga nakasanayang ugali na hindi pa natin maiwan. Minsan, bumabalik pa yan. Kahit sinasabi natin na bago na tayo, nagsisina tayo, minsan po may mga mali tayong bisin. Lalong-lalo na kapag minunga tayo ng ating kapwa, minsan hindi natin nakukontrol ang sarili, nakakamura din tayo. Minsan, kapag siniraan tayo, naibabarangay pa natin. Ibig sabihin yan, wala pa tayong kontrol. Kasi kung may kontrol na tayo, kapag ginawa niya sa hayaan mo lang siya. Sabi nga, ang sumampal sa kanan, bigay mo pa ang kabila. Utos siya ni Kristo. Kaya kung hinahayaan natin yung mga pinagagawa sa atin, ibig sabihin yan, papunta na tayo sa kagiling ganap. Pero kung maliit na bagay lang, ipaparangay mo na, ibig sabihin, wala pa. Malayo pa doon sa na sasabihin natin na sa maraming saksi, yung pagpapahayag sa maraming saksi, hindi pa nakikita sa ating pagkatao. Dapat makita muna yun. Sabi nito dito, nasa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. May tamang panahon po nun para makilala natin kung sino po yun. Si Kristo na ating pinananatilihan, sinasampalatayanan, at ating pinapanginoon. May kapanahunan kung makikita natin siya. Kung siya'y ibibigay na ng Diyos sa kanya ang kaharian. Dahil siya'y tatawaging mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Pag sinabing hari ng mga hari, presidente ng lahat ng presidente. Panginoon ng tayong boss ng lahat ng boss. Ano pa sabi dito? Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao, kung makikita man sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Totoo po. Pero yung mga tao noon, nakita ang ating dakilang Panginoon. Na sinasabi, anak yan ng anluwari. Panday lang yan. Kaya kung titignan mo, wala pong yung mga nakikita nating karikatura na si Kristo yung nakapako sa cross, yung may kasanan ko. Mistiso. Pag sinabing panday, siyempre, sunod ang balat mo.
Makakaya mo pang buhatin ng cross, tapos iakyat mo pa sa mundo, kung ang katawan mo'y mahina. Kaya ano itong nakikita natin? Yung karikatura nila pinapakita, si Kristo payat. Ang panday, mas kurado. Dahil noon, hindi pa uso yung mga teknolohiya, siyempre, pag naglagari ka, talagang maghapon ka talagang maghapak ng lagari yan sa mundo. Ang panday, yung bit-bit ng martilyo, siyempre, makikisig. Walang mga karpintero ngayon na mga payat. Lahat yan mga makikisig ang katawan. Kaya po, yung mga nakakita noon kay Kristo, sa darating na kapanahunan niya, wala pang nakakita nun sa kanya. Kahit ang kanyang mga alagad, hindi pa siya nakita. Andito lang naman yung mga alagad ng Panginoon sa lupa. Wala pang paninuko. Aantayin mo nila yun. Ano daw dito? Kasunod. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipag mataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanan di nananatili kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana sa lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Ngayon, kung aralin natin, bakit po ganito yung panangalita ni Apostol Pablo? Binibigyan niya ng karapatan si Timoteo na kapag may nakahalubilo siyang mayaman, ay dapat pagdiminan na huwag magsipagmataan. Bakit po? Ganito lang naman kasi kasimple ang kung unawain natin. Hindi ba tayo, halimbawa, ipinanganak tayo, halimbawa, 1950. Nung wala pa tayo, yung magulang natin, nagsikap, hanggang sa nakapundar, ng pag-aari, tapos isinilang tayo, naabutan na lang natin yung kayamanin na yun. Ngayon, para lang yung lumalabas na ipinagkatiwala yung kayamanan na yun, na dapat pagyamanin natin para makatulong tayo sa ating kapwa. Kaya po, itinuturo dito na dapat ang mga mayayaman ay huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Na kumbaga, dahil sagana siya, lilibakin niya naman yung walang-wala. Kundi, kaya siya nilagay niya na mayaman para makatulong doon sa mga mahihirap. Kaya kung aralin natin, kung lahat siguro mahirap, anong mangyayari? Sino na magpapasahod? Kung lahat naman mayaman, sino na maglilinis ng inodoro? Kaya kung dinignan natin, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay perfecto, may kanya-kanyang tungkulin sa bawat isa. Kaya po, kung halimbawa, naabutan lang natin ang kayamanan, dapat manatili lang tayo sa kapakumbabaan dahil baka hatakin tayo ng kayamanan para mapahamak ang ating kaluluwa. Kaya po, ang pinapahalagan dito ni Apostol Pablo, yung magiging kalagayan na totoo yung mahirap, naligtas, dapat pati yung mayaman naligtas din. Pero ang sinasabi ng iba, pag mayaman diretso na sa impyerno, bakit? Hinatulan mo na agad. Hindi pa nga bumabalik ang ating dakilang Panginoon. Ang hakatulan ng ating dakilang Panginoon, yung depende sa mga gawa ng bawat isa. Kung halimbawa, naging mayaman naman, naging makapagin, at matulungin sa kapwa, wala yung pinag-iba sa isang mahirap na naging mabuting tao. Itong mayaman naman, naging swapang, naging mapagmata, wala rin yung pinagkaiba nung sa mahirap na magnanakaw. Kaya kung titingnan po natin, yung ginagawa natin o yung bunga ng ating mga gawa, yun po yung pagbabatayan ng paghahapon sa atin. Kaya po, pinapahalagahan din dito yung mga mayayaman na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kalamanan hindi nananatili. Dapat umasa rin doon na tumanggap sila ng buhay na walang hanggan. Dapat hindi lang sa kayamanan. Dahil limitado lang naman ang kayamanan. Kapag namatay na tayo, ang kayamanan maiiwan pa rin dito. Sabi nga ng ating dakilang Panginoong Diyos, akin ang ginto. Ang pilak ay akin. Ibig sabihin, sa kanya pa rin talaga yan.
Ngayon, ang tao, yung papapalit-palit lang naman ng henerasyon dito sa ibabaw ng sanlibutan. Pero ang pera, yung dito lang naman sa ibabaw ng sanlibutan. Hindi naman nadadala sa hukay. Ang bitbit lang natin, 4 na kanto ng kabao. Yun lang naman. Minsan, hindi na nga natin alam kasi kapag namatay na, nabubulok na, pati yung ataon, saan napupunta ng kaluluwa. Ano pang sabi nito? Ano pang payo ni Apostol Pablo? Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Dapat po, alimbawa, pinagpapala ng Diyos na tayo'y nag-i-improve o lumalaki yung puhunan natin, dapat i-share din natin sa ating kapwa. Sabi nga, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit na doon ay walang kalawang, walang anumang maninira. Nakatulad dito, sa ibabaw ng sanlibutan, pwedeng masira yan ng kalawang. Yung mabubuting gawa, yun yung mga kayamanan sa langit. Nakarecord yun doon sa libro ng buhay. Ano pang sabi niya? Na sila'y maging handa sa pamimigay na ibigin sa pamamahagi. Dapat hindi maging sakin, kundi maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan. Na mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting pinasasaligan para sa panandarating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Na dapat po, hindi lang yung buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan ng asahan. Kundi, dapat maisiguro din ang sarili na kahit naging mayaman siya, meron ding nakatakdang buhay na walang hanggan para sa kanya na kinakailangan din yung tanggapin. Hindi lang yung mayaman, mga mahihirap, hindi lang yung palaging nasa simbahan ang dapat tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kundi, ang layunin ng Diyos, lahat ng mga nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, tumanggap ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Ano ang pinaka-purpose ng Diyos? Para masilayan natin, makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa tamang kapanakinan. Na kaya tayo, sinilang ito sa ibabaw ng sanlibutan, para bigyan tayo ng danas ng buhay, at sa huli, tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po yung pinaka-plan ng Diyos para sa kanyang pagbabalik, na kapag ibinigay na niya ang paghahari sa kanyang anak, makita niya ang kadakilaan ng Ama at ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, na hindi siya nagkulang. Marami siyang sinugo na tagapangaral ng salita ng Diyos para ipangaral ang salita ng Diyos. Pero alin ba ang mas priority ng tao? Ang makinig ng salita ng Diyos o ang matukso dito sa ibabaw ng sanlibutan? Kung tayo po ay may pagpapahalaga sa aral ng Diyos at sa mga ipinapahayag na ebanghelyo sa lahat ng simbahan, ito na po yung pagkakataon na buksan natin ang ating pag-iisip, ipasok natin sa ating puso ang paghahari ng Diyos upang magawa natin ang lahat ng mga iniutos ayon sa kalooban ng Diyos. Ano pang sabi nito? Ipalagay na natin na tayo sa Timoteo. O Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, na ilagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan at ang mga pagsasalangat sa maling tawag ng kaalaman. Dito po ang nagkakaproblema. Dahil may mga tao na kapag nakaalam na, marunong na, sa halip na ituro sa iba na wala pang alam, ang ginagawa, sila na mismo ang nagdidibatihan, nagpapagalingan ng kanilang mga saloobin. Yung karunungan nagtataasan na. Dapat po hindi ganun. Kundi, dapat yung mga natuto na magtulong-tulong para ibahagi na lang din sa wala pang alam ang salita ng Diyos. Hindi yung kayo magdiskusyonan dyan sa plaza o kung saan pa man. Sapagkat yan po ay wala pong idudulot na kapakinabangan ng kapwa, kundi papunta yun sa kapahamakan. So, sabi nito, ang pagsasalungat sa maling tawag ng ingatan po natin na hindi natin yung magawa. Kaya kung may awayan na, lumayo na tayo. Sabi nga, maging mapintiman kayong katulad ng kalapati. Ano po yung kalapati? Ang kalapati,
Kapag inalagaan mo yan, kapag ang isang pamilya na away-away mo, lumalayas po yan. Hindi na yan tumabalik. Kaya po, dapat para maging katulad tayo ng kalapate, lumalayo tayo doon sa mga nagkakalapalo na nag-aaway na hindi na po mabuhay. Mga kalibasay, pinaniwalaan ng ilan ay nanasinsay tungkol sa pananampalataya. Kaya po, meron po talagang ilan na nakapahamak tayo dyan. Pag-ingatan natin na hindi tayo masama sa kanila. At dito, ang biyaya ay sunuin nyo nawa. Naway, pagpalain tayo ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay malaganang lahat sa bawat at lahat ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dapat makasalig lahat sa mga aral at utos ng ating dakilang. Siguro po, nandito na lang bahagi natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos. Kaya naman natin mga kahilingan, idulog po natin sa Diyos. At pagkalooban niya tayo ng karungan upang maharap natin lahat ng bagay at magawa natin ayon sa kanyang galunan. Salamat sa Diyos at pagpalain tayo sa Isang magandang hapon sa bawat